Philippines. Congratulations, Binana. Congratulations sa ganito yung Pinas ngayong gabi. First, about the game muna. Anong nangyari sa match? Bakit kayo na? Siguro dahil nasusunod namin yung mga practices namin, yung lahat ng paikot ng picking, kaya kami nanalo. Kumbaga, kahit kung ano yung ilalabas ng kalaban na hero, meron na kami sagot kami. Coach, ikaw ba yung in charge ikaw ba yung strategist talaga? Ang strategy ng draft si Coach DJ, Imba DJ. Then ako yung parang nag-work na alalay sa kanya and sa kalaban. Yung kausap namin kanina yung Edo, ang sagot namin sobrang hirapan sila sa drafting ninyo. Anong masasabi mo na sobrang nag-improve yung play ng Binana ngayon? Especially since you're in the lower ranking of this is the biggest upset of the day. Tinalo yung number. Kaya nag-improve ang player dahil sa tulong ni Boss Van, Boss D. Kasi kung di dahil sa kanila, hindi maibabalik kung ano man yung sikreto na nilalabas namin ngayon. Kasi nawala yon after ng last season, then naalala na lang dahil kila Boss D, Boss Van, na ibalik namin yung rotation kung ano man yung pinag-aralan last season. Question from Dugout Philippines. How does it feel to end the first round of the regular season with a huge upset? Almost 4 times underdogs and right today. Siguro lang yung thoughts na natalo din yung Echo tonight, knowing they are also at the top of the list so far. Siguro yung feel namin normal lang talaga. Kasi ang habol namin this week before mag-end ng first na ikot ng MPL is makascore talaga. Kasi hanggat every week na nakascore kami, mas gagaan yung loob namin at no pressure sa amin. Alright, so Binana, congratulations on the 2-0 victory over Echo Philippines. So my question will be, alam ko si Domin, di ba, has been part of Binana ever since. And parang siya lang natira from the original squad. Like the rest, like sina Boyet, sina Ding, they're already gone. So I'm kind of curious, and kanina, he played really spectacular against Echo, lalo na in game 1 with his mate and play. So I'm kind of curious, bakit niyo siya kinip sa team? Anong potential yung nakita niyo kay Domin? So, iti-take ko na itong question na to kasi I think this question is for management. At that side, I'll be totally frank here. Okay, walang just being transparent. We evaluated every single player bago sila mawala sa roster namin. And if the number is right, which is, sorry, lalabas na sa cellphone ko kasi deleted na, but for example, we have Brusco last season, right? If you're gonna calculate the win rate, is only he have 2 games win, so that's the lowest in the MPL that season. Si Bien, lowest gambler win rate. So at that point, parang nag-isip na kami ng ano yung next move, right? So, yun, nung pinasok namin si Kaizen, si Miles, si JM, tapos si Doming, and then Lancy, nanalo kami sa sunod. So, pretty much in the end of the day, it's all about winning kasi. And masakit man mag-decide doon kasi sa totoo lang, walang may gustong mag-decision doon. And most likely, pagsasabihin mo na, sorry, tol, tanggal ka na eh. Kasi ito yung yung performance. Masakit yun para sa player. And masakit din yung para sa side namin. Pero kailangan talaga may magmanganak doon na sabihin nyo. And from that perspective of view, ako yung nagsabi. Na, yun, tinanggal namin sila. Brusco,
from RRQ. Si Bien nasa Cambodia na. So, ba't namin in-stick si Doming? Kasi dun sa lineup namin na 4, he fit it so well na kasi may rotation kami. Like, yung ginawa ko rotation sa kanila Kaizen, Nancy, Sumpa, Miles, and JM, andun na yun. So, nung pinasok namin si Doming, parang siya pa-asel na nabuo ka agad. Na nag-fit talaga doon. So, nung ngayon, syempre nawala si JM, nasa correct from BTR. So, nung kinuha namin si Kirk, nung una nag-adjust pa si Kirk, yes, we won against DNC. Yes, it was a good game. Pero lacking pa doon si Kirk. Natatakot siyang mangmando sa kampi niya. Natatakot siyang sundin yung, oy, ito yung rotation, ba't kayo? Alam mo yun? So, nakalimutan din yun nila Kaizen, ni Miles, pati nila Lancy na ito pala yung rotation natin. Ang kailangan mag-adjust dito, hindi naman na si Doming si Kirk. So ngayon, nakapag-adjust na si Kirk sa rotation na ginawa ko. Yun na. Basically, ayun lang ang binalik ko eh. For the past few games, nung natalo sila sa Onic, right? Nag-general meeting kami sa bootcamp. Sword sales, pinagalitan ko sila na bakit nawala to? We have play-by-play. Ang makokontrol lang ng coach sa Mobile Legend is the 3 minutes, first 3 minutes of the game. After that is freestyle. Ayun yan. So, control ng coach ang 3 minutes. So, control mo from A to Z, hanggang 3 minutes yan talaga. So, paano yung rotation, paano mag-adjust, paano iikot. Tapos, sila na bahala sa draft para mag-adjust doon sa rotation nila. And, Kirk, isang linggo lang, nakapag-adjust ka. So, sobrang talented. I think, super versatile ni Kirk. Again, na-appreciate ko talaga si Kirk kasi nakita natin, match up against Sanford. Sanford have a world champ, and he's matching. Nagmamatch siya ng tama-tama kay Sanford. And in time to time, lamang pa siya. So, nakikita natin dito na si Kirk talaga super versatile player. Okay, sige. Then my next question will be for Kirk naman. So, Kirk, base sa sinabi daw na kaya mo takmakan si Sanford. I'm kind of curious, like, what's the biggest, like, what's your biggest secret? Paano mo siya natatakmakan? Is it because of your mentality, your confidence, parang ganun? Siguro po, confidence lang po. Nalakas ang walang point load po. And speaking about that, what can you say about matching up against a world champion like Sanford? How does it feel? Sabi mo yung pagkatapat mo sa Sanford. Masarap po siya katapat. Siyempre po, world champion siya. Nag-enjoy po ako sa game ng sobra. Saka, ang sarap po laro ng game na sila yung kalaban. And if you saw, si Sanford ba, isa sa mga iniidolo mo pa play? Opo. Ano po kasi siya rookie to world champ agad to champion. Ayun po. Wait lang, parang may nalala kasi di ba si Sanford nasa inyo dati. So anyway, I'm kind of curious, like sige, never mind. Sa akin okay lang kahit ano yung sasagutin naman namin. Yeah, actually, medyo nakalimutan ko na ito. Hi guys, tanong ko lang, sa tingin niyo ano yung pinaka-riskiest strategy niyo as a team na nag-pay out for this game? Siguro wala naman na risky na strategy na ginawa namin kasi lahat ng ginawa namin for this game na ilabas namin. Kumbaga, walang worst scenario na nangyari sa laban namin today. Na freestyle draft, lahat nakaplan namin. Nasunod yung plan namin for this game. Sa akin, sa side ko, yung pinaka-riskiest is pinasok ko sila sa NPL. Kasi last hura ko na to sa side ko talaga. Like, if they didn't perform, i-disband ko yung buong esports side ko talaga. So, parang being a normal father na lang talaga, tapos na last run na yun. Ito na yung last run namin, and hindi ako pinigaw ng mga bata.
seryoso pa yung stories. As in, handa ka magpaalam sa akin. I mean, sa akin kasi like, eto, pag-alam nyo, okay? It's kind of private sa side ko. Kaya pag nakikita ko silang nananalo, kasi parang last resort ko na sila eh. At this level of competition, parang wala na stage ko sa akin, Sir NJ Yahweh. So parang napapagod na din ako na paulit-ulit yung content, paulit-ulit yung ginagawa ko. So parang pati ako nag-adjust na I think pag di pa ako nag-workout, alam niyo ni Lancy kasi team captain si Lancy. Si Miles, alam niya din yun, si Sumpak, si Kaizen. Kahit yung last time na meeting namin natalo sila sa Onyx, sinabi ko naman na sa kanila na paano ba yan guys? I think yung utang na loob bayad na. So, pag di tayo nag-perform on this season, yung last season normal yun eh, last season, pero nakita ko yung potential, so nag-stick pa ako. And then, yun, like I said, last run na yun sa side ko. And ang tulong ko sa kanila kasi if you can see, Minana was on the last spot for a couple of season, 2 seasons, right? So I kind of understand the decision making of the organization itself. And kasi ako din nagpapatakbo din ako ng mga player. And Minana is like any other company, they need numbers, right? So, sa side ko, sa akin kasi, hindi ako nag-run by numbers, nag-run ako by emotion. Ayoko nakikitang mawawala ng future yung mga bata. So, at yung release ko dito, hindi lang yung last, kaya din last hurrah kasi budget-wise. So, ako nagpapasahod sa kalahati ng team. Sa MDL din, ako nagpapasahod, bootcamp, kuryente, lahat. Ayun, sa akin, kaya ako ginawa yung mga gig na hindi dapat i-go para sa kanila. Kasi nung normally, nung media day, normally tatanggalin na i-layoff na yung 5. Right? So, kailangan kong nakita, nung pumunta ako sa bootcamp, kalahati ng team umiiyak, almost pati si coach umiiyak. So, sa akin ayaw masira yung future nila. Like, sumugal sila dito, isusugal ko din sarili ko sa kanila. So, ayun yung sa akin. So, gusto ko magamdaman nila yung sensation pag nasa stage game. It's the best sensation ever pag nasa MPL stage ka. Na-try ko na, gusto ko ma-try din nila. Maraming salamat for sharing those information with us, Doggy. Gusto kong malaman since you're super invested in this video. Maraming nawawala or marami kang ibinubuhos dito sa team na to. Gusto rin namin malaman anong involvement mo pagdating sa strategy, sa practices, may ganun ka ba? Pinapanood ko pala yung script nila. So, pagka may mali, sinasabi ko naman sa kay coach and then nag-a-adjust sila. So, kasi hindi naman, like, hanggang ngayon nag-i-ML pa din ako eh. Hanggang ngayon, sinasabi ko nga sa kanila, men, tol, like, sorry, sasabihin ko sa kanila, paano, tol, gusto ko din yung spot nyo. Gusto ko din maglago sa FPL eh. Pero hindi pwede kasi kailangan kong gawin itong mga gig para ma-cover up ko itong mga bills na to. Gusto ko yung gusto ko. Yung spot nyo gusto ko eh. Pero okay lang sa akin. So, tiwala naman ako kay Coach yan, kay Kirk. So, yun, mga nakikita ko, may mga, sabihin natin may mga lead na bagay na pinapa-changes ako tulad dyan sa draft ng Echo, tumawag ako kayo kahapon, okay lang kayo, open up ko. Okay lang, sure. So, dahil mo na ako buwag ipo sa akin, sir, like, honesty! Hindi, sa akin, kagabi tumawag ako yan. So, ganito yan, open natin to, may mili sila is either Angela or Minotaur. Pwede tayo mag-first pick ng Angela, kukuha sila ng Minotaur, and so on, the draft will go by. Tapos makukuha natin Angela, ito na kagad. So, akin ka doon lang pwede so, yun. Agad naka-layout na kagad sa isipan ko. Sa experience kasi, it's not about who is pinakamatalino sa coaching. Who have the best experience, hindi yun eh. Who can make a play-by-play with those draft. Ayun ang magaling na coach. Kaya hangang-hanga ako kay Coach Bonchan, pati kay Coach MTV, pati kay Coach Lucky, pati kay Coach Panda, sa lahat ng coaches. Kasi ayun yung bigat na dala-dala nila.
Marami akong follow-up questions, mga dalawa. Since na-share mo na rin, napaka-transparent mo, Doc, and we really appreciate it. Na-share mo na rin kanina na ikaw nagpapasahod sa kalahati ng ticket sa MDA. Gusto rin namin magkaroon ng idea kung gaano kalaki yung nilalabas mo on a regular basis. Kasi dati pinanood ko yung split mo dati, 2021. Nakita ko yung view mo sa Meralco. 300,000. Sa Pampanga pa lang yun, eh, you're now living in a bootcamp that's much bigger than your Pampanga bootcamp. So, yun. Siyempre napagawa ko na yung bahay ko, so tanggal na yung bill nun. So sa Oriente, at least 100K for the Oriente sa bootcamp namin sa Pangasinan. For the MDL, sabihin natin, roughly 60 to 80K a month. Tapos yung pagkain, 30K weekly. And for the MDL team, hindi talaga cover yun yung Minano. Akin talaga yun. That's on me talaga. So, ginusto ko yun eh. Okay. I took the spot that they needed, so ako talaga aako. And I cannot blame Minana kasi si Minana, understand naman natin. They've been in the rough spot, so kailangan nilang kumita. An organization need to earn, and naiintindihan ko talaga sila. Buti nga nag-transparent sila, and grateful talaga ako kay Minana kasi transparent sila. Hindi katulad na ibang org sa akin na na pumasok ako nang hindi naging transparent. So, transparent sila sa akin. So, inako ko yun. So, for example, sa bill ko sa Oriente, yung case can do naman na 100K sa Oriente, 30K kada week sa pagkain, sahod sabihin natin roughly 80 for the MDL only, editor, tapos cellphone, kanya-kanyang iPhone, ako nag-provide, fully paid, syempre, dito ko lang. Hindi, iPhone 11 lang po, iPhone 11, and yeah, yun lang yung kaya ng budget natin. So, yun, since bahay is na-establish ko na sa hard work ko and sa mga tao na sa paligid ko, so grateful ako doon. So yun, so basically sabihin na roughly around 300 to 400K a month. Okay, last question na lang sa akin. Since you mentioned na this will be your last wala kapag hindi nag-perform ang Minana, hanggang saan dapat umabot ang Minana para manatili ka dito sa esports? Play-off. Ayun lang talaga hinihiling ko. Play-off of MPL. And ginagawa nila yun. Diba, coach? Grabe kayo. And then, talaga, ayun lang talaga, play-off. Gusto ko may dala nila yung Minana sa play-off. Because it's not me that they're representing, it's them. Ayun talaga. Yung competitiveness nila sa sarili nila, so makita sa play-off. Ayun lang yung hinihingi ko sa kanila. Walang, may utang ka sa akin for play-off. Maraming salamat. Iba pa bang gusto mo? Iba pa bang gusto mo? Tanong ka lang. Okay na, tuloy mo na. Okay na? May pwede tawang tanong. So anyway, Doggy, you mentioned, about the boot camp, the salaries, and if I'm not mistaken, ginagawa mo po yan since season 1 with Ether, like nalala ko nung in-interview kita, like 3K pa yung bayad mo sa mga players ko. So anyway, my question would be, Doggy, you spent a lot, for the organizations to keep them afloat since season 1. Like, don't you, does it feel very burdensome? Kasi syempre, sariling pera yung ginamit mo. Sa akin challenge siya eh. Like, kaya ako sumisipagan hindi lang dahil sa akin para sa kanila. Kasi I've been in the esport industry since 2012. So, alam ko yung struggle ng mga tao na sa loob ng esports. So, mas lalo na ngayon. Super lalo na ngayon. We're seeing organization from esports laying off some people, tinatanggal. Mas lalo na sa NA, EU, ang daming ano. So, it's a struggle market for us right now. And naintindihan ko talaga si Minana. And sa akin, hindi siya burden. Sipag lang. Sipag. Yun. Kung ako nabot ko to, gusto ko din maabot nila. Like, kung sino yung nasa circle ko, gusto ko kung ano yung kinakain nila. Kung ano yung nagating nila. Ayun lang talaga sa akin. Sama-sama pamilya kami naamat. And speaking about the expenditures, I'm kind of curious, like, ano yung mga sources of income mo? Like, paano mo siya nasusustain yung pagbabayad sa esports work? Kasi alam ko, spending in an esports org can be very risky. So,
streaming, vlogging, brand deals, basically ayun lang. So, tinatry kong i-budget doon. Pag may brand deal, so basically, kaya malaman yung strategy ko. Kinikita ko sa vlogging ko sa YouTube, sa Facebook, tinatabi ko yun para sa akin. So, that's ipon for my family itself. Tapos yung kinikita ko sa brand deals ko, that's for them. So, ayun talaga. Any exclusives? Rona, we think that's it. Congratulations again, Milana. And good luck on your match tomorrow.